Hello po sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay ating i-analyze itong naging laro ni world number 1 Magnus Carlsen at ni Vietnamese number 1 Super Grandmaster Lek Wang Liem dito sa katatapos lang nila na Title Tuesday na weekly ginagawa po sa chess.com. Pero ang importante dito ay makuha natin ang mga kaalaman, mga techniques, strategies na mapupulot natin sa i-analyze natin ngayon. Last round ito, very crucial. White dito si Lek Wang, nag-knight F3, D6 si Magnus, nag-D4, Bishop G4. Ayan, ginamit niya ang kanyang blitz variation sa ganitong klase ng queen's pawn. Nakita ko na rin sa kanya ito before, pero parang pinipili niya lang yung paggagamitan niya. Nag-E4, so well-principled move itong si Lek Wang, basta control the center, syempre opening yan. Nag-E6, masyadong matipid sa pag-control ng sentro. Nag-H3 para i-neutralize ang bishop, pero siguro in-expect ni Lek Wang na kakapturein yung knight niya, matras lang si Magnus. Knight C3, nag-knight F6, Queen E2, Knight C6 na bad move dito si world number 1. At bookline pa rin naman, pero kung ang tatanungin natin ay accuracy ng computer engine, ang tira niya dito ay C6, ayan, A6 and Bishop E7. Pero itong Knight C6, tingnan natin bakit nilagyan ito ng bad move. Nag G4, Bishop G6, hinabol, at nag D5, Knight B8. Yan ang lumalabas na new move dito sa opening theory na ito mga kamatsas, dahil E takes D5 ang recorded na palagi ang ginagawa dito. So E takes D5 tapos Knight E5. Ayan, pero kitang-kita sa evaluation bar na pabor ito sa puti. At syempre, si world number 1 Magnus Antumira, siguradong kung kinapa niya to ay tiyak na sureable pa rin dahil solid si Magnus E5, ayun, nagmadali dito si Lek Wang, talagang medyo kumbaga sa gusto niya talaga kagad atakihin dahil yung king ni Magnus ay nananatiling nasa center. So bad move pa rin, masyado raw maaga, dapat daw H4, ayan, para mag-H5 at i-trap yung bishop sa G6 para makalamang ng pyesa. Tapos mag-H5 dito, G5, at Knight G4, D takes E6, F takes E6, at Knight D4. Yan ang continuation na kitang-kita sa evaluation bar na clear advantage for white. Okay? So, balik tayo. Pero, ang ginawa dito, nag-E5 kagad si Lek Wang, D takes E5, D takes E6, Knight C6, at nag-Bishop G2, Bishop D6 develop, pero ayan na. Lumalabas na po yung mga brand X moves dito. Dapat daw ang tira ay F takes E6. Pero siguro naiilang dito si Magnus na baka simplihan lang siya ng capture sa E5. Pero sa continuation naman pala ay Queen D7. Ayan, okay lang, pero masagwa po ito sa perspective eye view kapag sa human play. Kasi nakakailang na weak ang E6 tapos weak din ang B7. Medyo parang watak-watak ang pawn structure, nakakailang po yan Pero syempre ang computer pinapasok yan dahil kalkulado niya yung mangyayari. Ayan, pero balik tayo sa Bishop D6. Ang gusto dito ni Magnus ay mabilis siyang makatakas sa center pressure at makapag-castling na. Kinapture, Bishop takes, nag-Bishop E3, castle, castle queenside. Ayan. Kung ako po ang tatanungin dito, medyo malakas naman ang puwersa ng puti sa D-file pero bad move pa rin daw. Dapat daw ang tira ay Knight to G5. Ayun. Para atakihin ang light square bishop. Yun nga lang ang nakakailang dito. What if mag Knight D4? Since yung Knight ay nagbabantayan sa D4 square. Ito raw po continuation. Capture. Ayun, nakatreat pa kasi sa Queen. Rook takes. Tapos Queen D3. Ayun, sisimplihan lang pala. Then later on, magka-castle queenside at mainam na po itong makokontrol ng puti dahil ang bishop pair ay nasa puti. O, balik tayo, pero nag-castle, Queen E7. Ayun, na-miss din ni Magnus ang solid move na King H8 at second line Queen E8. Ayan. Yan ang mga pagpipilian na gusto ng computer engine. Pero balik tayo sa Queen E7, nag-Rook HE1. Mukhang maganda rin, well centralized ang mga tore.
Pero knight G5 pa rin. O para sa akin yung knight G5 po, napakalakas ng dating. Laging may threat na i-exchange sa light square bishop and magna knight D5 hanggang sa makontrol ng bishop pair ang position. Yung E4 square mainam din sa puti. O nga no, ganda ng knight G5. O pero balik tayo sa rook H1, nag rook A, E8, Queen B5. Ayan, nakita nyo yung mga inaccuracies nila. A6, pinapakain talaga ni Magnus yan, pero nag Queen A4. Pero pwede naman daw capturein. Medyo natatakot lang itong si Lekwang sa mga patibong ni Magnus. Baka kasi meron din. 'Di ba? Alam niyo naman si Magnus, mga kamatsas, talagang minsan tamang bluff din nambabluff Pero kung minsan balagbag lang at wala namang laman. Ayan, yun nga lang syempre. Sa lakas ng tira ni Magnus, laging mapapaduda ka na malakas lagi ang tira niya kahit hindi. Nag B5 dito, inatake, pain na naman yung pawn A6 at tinanggap na talaga ni Lekwang. Knight B4, good move, atake sa queen, queen takes B5, pinagtatanggap na ang ganitong senaryo. Rook B8, ayun, dapat daw ang tira C6. Tapos magku-queen E2 at magda knight FD5. Ayun. So good for black, decisive advantage, kitang-kita. Ayan, pero marami pa rin pasikot-sikot yan. Balik tayo sa rook B8, queen E2, kumapture, takes, nag-bishop D4, ayan, kasi may pin, at gusto ni Lekwang na kunin ng pawn E5, pero nag-E4 lang, knight D2, ayan, daming mali, no? Sa kanilang laban, ayan, B3, may option na to play B3, B3, pag kinapture ito, takes, bishop takes F3, ayan, one piece down dito, pero yung bishop kasi sa A2 ay madaling itrap. May king B2, mababawi din ng isang pyesa na lamang ng black dito. Ayan. Kung minsan po sa chess may mga pabitin, may mga pasakali pero pasok pa rin naman at mababawi din naman. So yun po yung lalim ng understanding sa chess na dapat nating matutunan pag tayo ay naglalaro. Ayan. Kasama yan sa laro talaga, yung mga lalim. Knight D2, C5, bishop C3, knight D5. Ayan na, pinagbabatuhan na ng malalakas na pamressure na tira. Bishop A5, ayun, dahil sa pagka-pressure ng mga binibitawan ni Magnus na patira ng Bishop A5, bad move ang ginawa ni Lekwang. Time check tayo, 15 seconds na lang si Lekwang dito at 39 seconds naman si Magnus. Pero kung accurate daw, B3 ang good move, at kapag pinakain or kainin yung bishop na libre, may queen C4, checking H8, queen takes C3. Lamang pa rin ang black dito, pero compared sa nangyari, mas kahit pa paano ay mas less ang panganib doon. Pero dito sa bishop A5, nag-bishop E5, tineret ang pawn B2, knight C4, ayan, natuluyan ng bumagsak ang position dito ni Lekwang. Bishop takes B2, king D2, rook takes F2. Nako, grabe. Parang sa mangyayaring ito, mata lang ang walang latay, mga kamatsas. Sa dami ng mangyayari kaganapan, overwhelming advantage si Magnus. King E1 takes, bishop D4, threatening queen E3, king F1, matcha sa F2, at nag-bishop D2 para pigilan ang paparating na check. Nag-queen E5, good move pa rin. C3, at nag-king H8. Grabe, excellent move ang grado ng tirang ito. Inatake na ang bishop sa D4 pero inilagan lang. Ang lakas ng tira, mga kamatsas. King H8 Ayan, capture at nag-C takes D4. Ayun, kitang-kita po sa evaluation bar na bahagyang nakarecover ang puti. Ngayon, tanungin ko kayo, ipapasil ko sa inyo, after C takes D4, ano kaya ang na-miss dito ni world number 1 para mapanatili niya ang laki ng evaluation bar ng computer engine? Sige po, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Queen H2. Yan ang na-miss dito ni Magnus na kung maitira yan, wala na. Fatal na talaga. Bakit? Kasi halimbawa, kung capturein lang ang knight, queen takes G2. Pag nag-king E3, queen F3. Diba?
Pag nag King E1, may Rook F8, ayun no. May Rook F1 na paparating, Bishop F4, pampatagal na lang. Tapos check, King E2, check, King E1, and Queen takes F4. Still, marami na rin paparating na mga matchas-matchas sa posisyon na to. Expose ang King. Wala na siyang shield. Diba? Tawag ng mga players dyan, wala na raw damit. Kaya talagang totally exposed na yan at delikadong-delikado. O, balik tayo. No? Queen H2 pala, pasok. Pero kinapture ni Magnus Nag C takes D4, nag Rook F1. Ayun, at nag-check. Ayun lang. Dito lamang pa rin si Magnus kung ang gagawin niya ay H6 o kaya H5. Pasingaw muna sa back rank weakness niya dahil may mga sundot kasi sa dulo. O, balik tayo. Pero nag D3 check, King F2, E3 check, King G1, good move. Yun lang, nakahang pa rin ang knight. Nag E2, tineret ang tore, nag Rook E1 at kitang-kita po dito sa evaluation bar, bumaliktad ang position. Ayan, knight E3, napitasan ng pawn, takes, Rook E8 at nag Queen F3. Ayan. So dito kahit hindi pa natin ituloy, unang tingin pa lang naka-recover dito si Lekwang sa lumalagablab na binitawan ni Magnus. Medyo pumayapa ang posisyon niya. H6, Bishop C3, Queen E7, Queen F4. Ayan, simple trick. Queen takes H6 ang paparating, King G8, iniwasan, Queen D4 at nag King H7. Nag Queen D3 check, King H8, Queen F3, King G8, Bishop D4, King H8 at nag Bishop F2. Time check, 2 seconds na lang si Magnus dito. At 6 seconds naman si Lekwang. Nag King G8, Queen B3 check, King H8, Queen D5, Rook F8 at nag Queen D3. Okay, para kuhanin yung pawn. Rook E8, pinatungan ulit, Rook B1. Okay, wala naman palang dapat ikabahala na pigilan ng E1 dahil protected ng bishop at ng rook ang control. Queen F7, Queen F3, Queen E6, Bishop E1. Ayan, binarahan muna, King G8 at nag Rook A1. Ayun, para dadalhin sa A8 at ipalit sa tore. Nag Rook F8, Rook A8, palit-palit, King H7, Queen F3. Ayun, nilaban pa rin talaga ni Magnus at alam nyo naman, napaka-tricky ng player na ito. At marami talaga siyang mga baon-baon pa rin mga tricks kaya hindi dapat magpa-easy-easy. Ayun. Sayang po ang tira, no? Okay pa naman daw ang black kung ang gagawin ay Queen H2. O pero wala Nag Queen E6, nag Queen E4 check na huli at nag-resign na dito si world number 1. Bakit po? Kasi pag nag-exchange yan, okay sana kung mananatili na ang pawn ay nasa H-file. Kaso ang problema nito, halimbawa kung mag G6, mag H6 lang. At ayun, ang paglalandingan ng promotion ay kakulay ng bishop. Theoretically, talo po ang black dyan. Kung opposite colored bishop sana, kung opposite sana yung bishop, okay pa Okay? Ayan, nadali si Magnus sa last round at si Lekwang ay pumasok sa top 5 at si Magnus medyo lumipad. Alam nyo naman sa dami ng naglalaro dito sa Title Tuesday, umaabot ng 500 to 600 strong players around the world. Kapag natalo ka ng isa dito, maraming aangat na mula sa ilalim na mga nanalo. Kaya siguradong talsik ka. Kaya dito para mag-champion ka sa Title Tuesday ay kinakailangan i-maintain mo yung score mo. Out of 11 rounds at least meron ka lang tapyas na 0.5 o kaya 1 point lang para may pag-asa ka pa rin mag-champion. Okay? So yan ang update natin dito sa Title Tuesday mga kamatsas. At abangan nyo pa yung mga susunod nating mga updates na mga paparating na strong tournaments. Inaabangan din natin ang magiging laro ni Super Grandmaster Wesley So na inaabangan nyo. At bago tayo magtapos ay shout out kay Brother Gio Miranda ng District 2 Pampanga Chess Club. Ayan, sa mga taga Pampanga Chess Club, shout out po. So, okay, maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.